magbabayad. Malikot, masayahin, at matakaw na bata si Carlo. Sila? Carlo? Sa biglang tingin, wala siyang ipinag-iba sa karaniwang bata sa kanyang edad. Punong-puno siya ng enerhiya ng kamusmusan. Ngunit kung makakaharap mo siya, mapapansin mong may kakaiba sa kanyang kilos. Gumaganda! Thank you! Umarap na si Ninang, Carlo. Sa Pinakauna kong inaanak sa binyag si Carlo. Isa siyang autistic child. Eto. Sama-sama tayo magiging... Saki! Matagal ko ng kaibigan si Charmaine, ang ina ni Carlo. Noon pa may nakakasama ko na siya sa pag-cover ng mga nagaganap sa Mindanao. Nung pregnant pa ako sa kanya, isa lang hiningi ko nun eh. Bigyan ako ng gwapong anak, which is binigay naman. Tapos gusto ko talaga siya super smart na kid. Yung talagang somebody I can be proud of. But it all changed nung nakikita ko yung mga behavior niya iba. Ayusin! 2.5 taon si Carlo nang magsimulang mag-alala si Charmaine sa kalagayan ng kanyang panganay dahil hindi pa ito natututong magsalita. Why, Mano? What's happening? What is Kuya saying? Hindi na maglalaro si Maro, ikaw maglalaro. Mamaya na. Sige, ako maglalaro para walang problema. Give it that. Daddy will play. Daddy! Oh, Daddy will play, ha? Walang magulo, ha? Close mo yung door, close mo yung door. Ang bold na yan. Hindi, Margo! Close mo yung door, kuya. Close mo yung door. Madalas pa itong magwala, sinasaktan ng kanyang sarili. Madalas din itong idinuduyan ang sarili at mariringgan ng mga pagdaing. Kiss your baby brother. Kiss Maru. Kiss Maru. Hindi ako magpapakis. Hindi ako Love mo si Maru. Maano si Maru? Wow, no. Big hug, big hug. Big hug. May kutob lang noon si Charmaine sa kondisyon ni Carlo. Hinanap niya ang kasagutan sa samot-saring mga medical books. Pero dumating ang kanyang kinatatakutan. Ibang tao na mismo ang nagpatibay sa mga kutob niya na may karamdaman si Carlo. As a mother, na-feel ko talaga no na there was something different about my kid. First, dinala namin siya trial schooling. After a month, the teacher had to tell me na yun yung pinaka-ayokong marinig sa lahat na your child is different. Anong pinapanood ni kuya? Siya si Carlo. Anong pinapanood ni kuya? Saksi o TV Patrol? Taxi? Dahil ayaw niyang magalit sa kanyang asawa niyang si Jordan, na nooy hindi pa nababahala sa kondisyon ng kanilang anak. Palihim na dinala ni Charmaine si Carlo sa isang espesyalista ng mga autistic na bata, si Dr. Rochelle Pacifico. Ordinary. I'm not talking of the gifted for you. Si Pacifico ay isa lamang sa lalabing siyam na developmental pediatrician sa buong bansa. Marami siyang test na ginawa kay Carlo. And then finally, she told me na nga na, your son is a functional autistic. And she had to, yun yung mga words na ayokong marinig. Kasi yun yung nagko-confirm ng lahat ng fears ko. Ay, natry mo si Armin. Ganda ba yung roller coaster? Enjoy watching roller coaster? Mas nahirapang tanggapin ng kumpare kong si Jordan ang naging diagnosis kay Carlo. Heartbreaking, medyo mild pa yun eh. Siguro parang yun na lang yung expression na yung gumuho yung langit at lupa. Parang ganun yung na-feel mo. Parang hindi mo alam kung magagalit ka o sino sisisi mo. Ito yung pinakauna niya. Most improved.
spoken expressive language. Ngunit walang tuwirang masisisi kung bakit nagkaganito si Carlo. Mapahanggang ngayon, walang paliwanag maging ang siyensya kung ano ang sanhi ng autism. Ang cute niya naman dito. Grabe. Take his hands. What's hands? Take his hands. Size? Take his hands. Take his feet. Parang wala talagang awareness. Yung kahit na sa family ko lang, within our family lang, papa ko, he would have thought na I did something during my pregnancy that caused Carlo to be like that. Parang feeling niya, parang may ginawa ako. Ikaw, naiingit ka na naman. Hindi nila agad ipinaalam sa mga kaibigan nila ang totoong kalagayan ni Carlo. Dahil na rin pag-iwas nilang harapin ang mga tanong na maging sila ay walang kasagutan. Matagal bago lubusang natanggap ng mag-asawa na autistic ang kanilang panganay. Kasabay nito ay ang pagharap sa katotohanang iba yung lakas ng loob ang kakailanganin nila upang masubaybayan ang espesyal na pangangailangan ng kanilang anak. Bye-bye. Bye-bye. Ito naman, ito nakikiss. Bye-bye. Sabihin mo sa kanya na ikaw, please. I love you. Sabi niya. Isang bugtong na walang kasagutan ang autism. Maraming haka, ngunit walang nakatitiyak kung ano ang sanhi nito. Wala rin itong lunas. Paano nga ba masasanggalan ang isang batang tulad ni Carlo sa isang mundong marahas, mapaghusga at walang katiyakan ang kinabukasan? Paano nga ba maipapaunawa sa karamihan ang kaibahan ng isang batang autistic? Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Maki Pulido at ito ang Eyewitness. Para yung... Mag-shampoo ka muna, Lika. Shampoo ka muna. Sabi sa akin ni Charmaine, hindi mo mararamdaman kung paano lubusang magmalasakit sa isang batang autistic hanggat sariling anak mo na ang nagdurusa nito. It really takes a heart. You know, it's not just about the pocket. It's not about that. It takes more than that. How would you really cope na may anak ka na in the middle of the night, gising pa siya and doing all sorts of stuff, and when everybody should be sleeping na, and then may sarili siyang gustong pagkain. Gusto niya yung ibabaw lang. Pinapahuli niya yung kain yung ano. Pero kakainin din niya. Oo, kainin niya rin yun. Tila wala silang kapaguran sa pag-atupag sa kanyang bawat pangangailangan. At upang mas masubaybayan ang kapakanan ng anak, napagpasyahan ni Jordan na iwan ang kanyang trabaho. Kasi hindi mo na kailangan isipin yung pansarili mo eh. Isipin mo na lang yung bata. Alam mo yung kilolo? You hold the cellphone. Hold the cellphone. Hello? Hello, Lolo. Hello? Hello, Lolo. Hello, Lolo? Ay, say I love you na. I love you. Mama? Amber? Yeah! Si Charmaine ngayon ang naghahanap buhay dahil ipinapalagay nilang mas kailangan ni Carlo ang kanyang ama upang matularan sa buhay. Sila lang talaga yung... Oo. Ngunit napakahirap para sa isang ina na mawalay sa anak. Lalo pat sa aming trabaho ni Charmaine, madalas kaming naipapadala sa ibang bayan upang mag-cover ng balita. I would, pag out of town, when I'm already alone in the room after a day's coverage, I'll just cry. I wanted to grab the telephone, I wanted to call my Carlo and talk to him, but he couldn't communicate. Gusto ko lang
pakiano lang ng phone sa kanya. Tapos pasalitain mo lang siya kahit ano, marinig ko na yung boses niya. Yun lang yung consolation ko. Kahit wala siyang sabihin, paulit-ulit lang yung love you very much every yay. Paulit-ulit lang yun. Bye-bye, bye-bye. Gaganon-ganon. Enough na sa akin yun to keep me going. Ngunit kailangan niyang tiisin ang malayo sa anak upang matustusan ang mga espesyal na pangangailangan ni Carlo at ng nakababata nitong kapatid na si Maru. You tell them about the war in Iraq, between US and Iraq. Bakit may war ngayon sa Iraq? You tell them about it. Kasi, yung nag-iswero sa Iraq, nakita nila may weapon. Weapons? Mass destruction. Tapos, sabi ng US, atakin namin yun. Kailangan ma-winner kami. Sabi daw ng UN, be careful kayo, baka matamaan kayo ng biological nuclears. And you're 5 years old, ah. Nang sumama ako minsan sa pamamasyal ni Carlo, nasaksihan ko ang pang-araw-araw na gawain ng aking inaanak. May nakakagawi ang rutina pala ang bawat autistic child na dapat masunod lagi. Kung hindi, ikasasama nila ito ng loob. Bawat araw pagkatapos ng klase, pumupunta siya sa mall. Dumidiretso siya agad sa playland para sa dance revo. Pagkatapos, dadaanan niya ang isang ruta sa paglalakad sa mall papunta sa drinking fountain. Mula doon pupunta na siya sa kanyang paboritong fast food restaurant sa ngayon. Pagkatapos kumain, pupunta naman siya sa isang shop upang tingnan ang larawan ng kanyang paboritong celebrity. Napagod ako sa pagsunod kay Carlo sa pag-ikot sa mall. Hindi ko lubos maisip na ito ang eksaktong gawain niya araw-araw na kailangang subaybayan. Ngunit sadyang mawawala ang pagod mo kapag nakikita mo siyang naaaliw. Ngunit nang kailangan na naming umalis ng mall, tumutol si Carlo. Ayaw niya pang umuwi, kaya't nag-tantrums ito. Iba na hindi alam ang kanyang pinagdadaanan, mapapansing iba ang tingin sa kanya. Hanggang ngayon, nasasaktan sina Charmaine at Jordan pag nakikita ang negatibong reaksyon ng ibang tao sa kanilang anak. Kasi, that is one way that they can get their message across. Tantrums is an integral part of autism. So, pag nakakita kayo ng bata na nagtatantrums, nagpa-flap ng hands, nagslap ng mukha niya, isipin na lang natin na siya, sa murang edad niya, nagsasuffer siya. Minsan naman, inilalayo ng ibang mga magulang ang kanilang anak mula kay Carlo
kapag napansin nila ang pag-iba ng kanyang kilos. Sumasabog yung dibdib ko. Gusto ko silang awayin. Parang gusto ko silang, pwede ba? My Carlo, I will not do anything bad sa inyo. Karamihan sa kinikita nilang mag-asawa ay napupunta sa mga gastusin para kay Carlo. Umaabot ng 45,000 pesos ang matrikula sa special school na kanyang pinapasukan. Bukod pa rito, magastos din ang lingguhang speech therapy at occupational therapy. Dagdag pa ang gasto sa pagkain ni Carlo dahil bihira itong kumain ng lutong bahay. Pagkaing fast food ang gusto niya. Kapag hindi nila kayang tustusan ang mga pangangailangan ni Carlo, nagwawala ito. Nalubos na dinaramdam ng aking kaibigan. Lord Jesus, I thank you because today we will declare that these children belong to you. Minsan nagkukulong na lang siya sa kwarto at di maiwasang itanong sa Diyos kung bakit ipinagkaloob sa kanya ang ganitong problema. Tanging ang pagmamahal na lamang nila kay Carlo ang nagpapalakas ng loob nila upang kayanin ito. We can't give him the cure that he needs. Walang cure eh. So, this is the way it is. Love lang ang kaya namin ibigay. So this is how we show it. Just give everything to him. Kasi there's no cure eh. Sa ngayon, simple na lamang ang pangarap ni Jordan at Charmaine para sa kanilang panganay. Na balang araw ay matutuhan niyang alagaan ang kanyang sarili. Smile, smile, smile! 1, 2. Nananatili ang takot nila para sa kanyang kinabukasan. Lalo't pagdating ng araw, nawala na sila upang gumabay. I hope, masusupport ko pa rin siya the whole lifetime. Pero hindi, I would also grow old. But I hope Maru would be there for him when that time comes. Ito rin ang kinatatakutan ni Cecil. Kung sino ang mapag-iiwanan niya sa kanyang mga anak kapag wala na siya. Pero di tulad ni na Charmaine at Jordan, maikling panahon na lang ang nalalabi sa kanya para paghandaan ito. Noong Oktubre, nalaman niyang may lung cancer siya. Noon ding buwan na yon, kumonsulta siya sa isang libreng therapy clinic ng mga bata. Dito pinayuhan siya na patingnan sa isang espesyalista ng autism ang kanyang 4 na taong kambal na sina Kevin at Kenneth. Ayun na siya. Sino si Kenneth? Ito si Kevin. Single mother si Cecil at may iba ng pamilya ang ama ng kambal. Nakapag-aral na sa isang public school ang kambal. Ngunit nang magkasakit si Cecil, natigil ang mga ito sa pagpasok. Nakapagtatakang sa maikling panahon nilang ginugol sa eskwela, marunong nang bumasa at nakakapag-spelling na ang mga ito, higit sa natutunan ng kanilang mga kaedad. Pero may kutob si Cecil na di normal ang kanyang mga anak. Sige, pag-uwi natin, papali tayo. Mamaya pag-uwi natin. Uwi tayo. Sige na. Tulad ni Carlo, umiiwas sa tingin ang kanyang kambal. Mahilig ikampay ang kanilang mga kamay. Nakatiyad kung maglakad. Madalas nagwawala. Sinasaktan ng sarili.
at hindi umiimik kapag tinatawag ang kanilang pangalan. Why is Kuya crying? Why is Kuya crying? Papapalit ng damit niya. Gusto niya magpalit ng damit? Bibigay mo yung damit mo kay Kuya? Ha? Bibigay mo yung damit? Hindi pa alam ni Cecil noon na sintomas na ito ng autism. Hindi titigil yan. Hanggat di niya nakukuha yung gusto niya eh. Nang magkasakit na si Cecil, napagpasyahan niyang paghiwalayin muna sina Kenneth at Kevin. Ibinigay ni Cecil si Kenneth sa pangangalaga ng kanyang kapatid na teacher. Tanging si Kevin ang naiwan sa kanilang bahay ngayon sa pangangalaga ng kanyang lola. Ngunit dahil may hika ang matanda, lalo itong nahihirapan sa pagsubaybay sa bata. Mahirap in the sense na yung kailangan mong gawin, hindi mo magagawa dahil sila ang kailangan tingnan mo dahil maliko. Ilang iblas lang, nakita mo yung naka-on ng kalan, palalakasin o papatayin. Pagpatay naman, pipihitin yung tangke ng kalan. Tila kambal na krus ang pasa ni Cecil sa kanyang kalbaryo. Dahil sa kahirapan, di pa niya mapatingnan sa espesyalista ang mga bata. Paano niya makakayang iwanan sila ng tuluyan? Kapag nakita ko na yung maayos ko talaga, yung siguro ready na saka hindi ko pa humingi pa ako sa taas ng extension kahit sa buwan o ilang buwan. Nakita ko na maayos na ako, ayos na ako. Yung siguro baka tanggap na. Ito yung nakakita ba ako? Kailan lang? Noong November. Gusto nga sana ni Cecil na tumagal pa ang kanyang buhay upang kahit papano ay masubaybayan niya ang paglaki ng kanyang kambal na kapwa autistic. Pero tinanggihan na niya ang chemotherapy dahil sa sobrang mahal ito. My name is Kama. My name is Gabi. Mauna po ako Sige po. Kaya't mabuti't pumayag siyang dalhin namin ng kambal sa espesyalista ni Carlo na si Dr. Pacifico. Dahil mas maiksi ang pasensya ni Kevin, siya ang balak naming dalhin muna sa espesyalista. Pero nagwala ito nang mabanggit ang salitang doktor. No, please. Kaya't nauna na lamang si Kenneth na isailalim sa eksaminasyon. Kuya Kevin? They're outside. Punta tayo sa doktor. No, we won't. Home na. Okay? Stop. No turning. Hindi matatakot. Ready? Get set? Go. Go! Wow! Good job! Wait, sit down here. Hey, good job. Nang kumalma na si Kevin, na ipasok na rin siya sa loob ng clinic. Bagamat mas maiksi ang pasensya at attention span ni Kevin, magkasing galing sila ni Kenneth sa pagsusuri. Wait, sit down. What's this? Okay, this one. Tire. Very good. Ang ginamit ni Dr. Pacifico ay ang Griffith's Mental Developmental Scales. May katumbas na score ang performance ng bata. Sige. Good job. Yay!
Tulad ng inaasahan, mataas ang developmental quotients ng kambal. Tuwang-tuwa si Dr. Pacifico dahil highly functional autistics ang mga bata. Pero nalulungkot din siya dahil hindi sila agad na ipasok sa special school at therapy. Where's Kenneth? Point. Where's Kenneth? I can't find yan. Where's Kevin? Where's Kevin? Ayun. Mas bihira raw ang mga highly functional autistics na tulad ni na Kenneth at Kevin. Ayon kay Dr. Pacifico, iba't iba ang antas ng autism. Baka dapat bago na ng bago kaagad ang program. May profound autism na may mental retardation na at meron din namang hindi kasing grabe tulad ng kambal. Ngunit ang kahusayan ng kambal sa pagbabasa at spelling ay hindi nangangahulugang henyo sila. Katangian daw kasi ng mga autistic na meron silang splinter skill. This is a regular child, ito yung abilidad nila. Across all areas, kunyari, well-rounded, kunon. A mentally retarded child would have this. So much lower than the regular child. No? An autistic child would have this. What does that mean? If this were a regular child, some of the skills of an autistic child might fall below normal of a regular child. Diba ito yung circle ng regular child eh. No? But some of these skills can in fact be better. Ang tawag dyan kasi deviant in developmental patterns. What will you do if you are hungry? Kung tutuusin, may kagandahan ang resulta ng ginawang pagsusuri sa kambal. There's a big chance that in the future, after some period of time, that he has received the special training that he needs, he will be able to join a regular class, and sit with, regular students. Ngunit ano ang ipantutustos ni Cecil sa special school na maaari sanang tumutok sa pangangailangan ni na Kenneth at Kevin sa pagharap sa mundo? Ano nga ba ang kinabukasang naghihintay sa kanila? Hi, Maki. Hi, I'm Gabby. Hi, Gabby. Sometimes I'm called Tito Gabby or Ang naging kapalaran naman ni Gabby ay maaaring magpakita na may pag-asa para sa mga batang tulad ni na Kenneth at Kevin. 43 taong gulang na siya at nagtatrabaho bilang artist sa isang therapy center sa Parañaque City. Sa kanyang paglaki, inakala ng pamilya niya na siya'y mentally retarded. Kasi nung bata, he was raised up to be like these other normal children. But because he cannot relate socially, ang emotions niya different. So he was very much parang persecuted. Tinatawag siya abnormal, mga classmates niya, so he would get into fights. I've been told that I should do editorial art or 3 taon na ang nakakalipas nang madiagnose siya bilang highly functional autistic o karaniwang tinatawag na Asperger's syndrome. people. This is his girlfriend. How did you feel when you were told that you have Asperger's? I was not angry. I was not shocked. Maybe because if I had that condition, and now that it's recognized, I guess all that's left now is compensation or making up for it. Ipinasok siya sa regular school at bagamat hindi siya nakatapos, nakatuntong pa siya sa kolehiyo. Pero masasaklap ang kanyang alaala sa eskwela. Thank you for showing us your art. They're beautiful. It was during my my grade school days that already I've been looked down as one of the oddball pupils in schools. The type who gets bullied. How did you feel every time they taunted you, called you abnormal? Well, I would just give them my angry eyes. I would just scowl at them and give them the finger. From then on, I was inspired to create a character of my At own. dahil katangian ng isang autistic ang kakulangan sa pakikipagsalamuha sa iba, walang naging kaibigan si Gabby. Have you always felt different? Yes. Why?
maybe because I feel like I don't have to, conform. I don't have to be like them. Mapalad si Gabby at nabiyayaan siya ng kahusayan sa pagguhit. These are some of my early drawings. As you can see, how When did you start? this character I created way back in 1979. Way back in 1979, Long time ago. when the robot animation craze was at its peak. Ipinasikat nga niya sa And at the amin ang same koleksyon time- niya ng mga likhang comic books. Galing. Lubha akong humanga sa kanyang talento sa pagguhit. Ayan. Sample color portfolio. Who's he? Mahalaga sa isang autistic ang pang-araw-araw na gawi. At nang matanggal si Gabby sa kumpanyang kanyang pinagtatrabahuhan ng 14 na taon, waring gumuho ang seguridad ng kanyang nabuong mundo. Naisip niya noong magpakamatay. Yeah. Ngunit nalampasan niya ang kabiguang ito sa tulong na rin ng 10 niyang kapatid na buo ang suporta sa kanya. This will be the fourth one. It's going to be over that group. Okay. Pinagkakaabalahan niya sa ngayon ang pagguhit sa mural na ito sa therapy center. Nakapagtataka na lubos na madetalye ang kanyang pagguhit sa mga mata, lalo kung iisiping umiiwas ang mga autistic na tumingin sa mata ng iba. These kind of eyes are pleasant to the young minds. Palaisipan sa akin kaya't tinanong ko siya kung bakit maiilap ang mga mata ng mga autistic na tulad niya. The eyes sometimes gives away the emotions of a person. Is that why you look away? Yeah, parang it's some kind of something new and yet unfamiliar to me. And sometimes I would not know how to respond to it. This is why my eyes are looking elsewhere. To the young people who have supposedly out of this world minds, who are supposedly crazy or just supposedly odd, don't worry. For some strange reason, the good Lord gave you that gift so you can touch lives. Maybe you can change the world in ways normal minds cannot imagine. Para sa lahat ng mga nakasalamuhan namin hinggil sa autism, malaki ang pagdidiin nila na kailangan ang maagap na diagnosis ng autism at interbensyon ng mga eksperto. Ang ibig sabihin, habang mura pa ang kanilang pag-iisip, mahalagang madala ang mga batang autistic sa mga espesyalista at special schools upang mabigyan ng kaukulang atensyon. Binisita namin ang Center for Autism and Related Disorder o CARD. Hi, ma'am. I'm Maki. Itinatag ito ng 7 mga magulang na pawang may anak na autistic. Isa si Becky Esguera sa kanila. Araw-araw namin pinag-aaral. Hanggang ngayon, nag-aaral pa kami kasi hindi mo masasabi kung anong mangyayari sa kanila pag tumanda sila, no? Kinikilala ito ngayon bilang isa sa pinakamahusay na paaralan para sa special children. Students who have this kind of diagnosis, it's not the typical skills that are being taught in a regular school. That's why we term it survival skills, because what's really important is for them to manage their own behavior, for them to be able to communicate well to others, and for them to relate properly to others. So, ibig sabihin pati yung goal mo bilang isang babae, bilang isang lalaki,
kailangan ituro sa'yo. Pinahahalagahan ang mga araling ito sa CARD upang sa kanilang kabataan ay matutunan nila kung paano pangalagaan ang sarili. Kung hindi sila matuturuan ng wasto sa maagang edad, mahihirapan sila at maging ang kanilang pamilya na gawin silang kapaki-pakinabang sa pagtanda. Maaari pang lumala ang kondisyon ng bata. Tremendous regression that's gonna happen. Okay, and it's not just only regression. I think it's not only the child who's gonna be affected. It's the entire family. Because for one, if the child is not managed well or walang tulong na akmang tulong o tamang tulong no na matatanggap ng bata no, kadalasan yan hindi na nila makokontrol ang behavior. Masasabing sadyang mas mapalad ang mga batang autistic na ipinanganak sa pamilyang mayaman dahil makakayang tustusan ng kanilang mga magulang ang kanilang espesyal na pag-aaral sa CARD. Maabot kasi sa 80 hanggang 100,000 ang matrikula dito, kasama na ang mga therapy. Ako maglaro para walang problema. Yun yung bola, dito Sa ibang pribadong special school, pinag-aaral ni na Charmaine at Jordan si Carlo dahil mas mura ang tuition fee kaysa sa CARD. Ngunit maging doon ay hirap silang tustusan ang kanyang pag-aaral. Ang gwapo ni Kenneth. Nilapitan na rin dati ni Cecil ang CARD para mabigyan ng wastong atensyon ng eksperto sina Kevin at Kenneth. Pero pinayuhan na lamang siya na isailalim sa home care program ang kanyang mga anak. Masyadong mahal ang mga pribadong special schools para kay Cecil. Home program service is basically teaching the family the what to do's, no? Basically how to really teach their child in the home setting. No? We were able to equip them. Again, it started out with training them what autism is all about. Pero dumarami na ang special education classes para sa mga autistic at iba pang special children sa iba't ibang elementary public schools. Tulad ng mga pribadong eskwelahan para sa mga may kapansanan, binibigyan din ng public school SPED classes ang kahalagahan ng maagang diagnosis at mga aktibong papel ng mga magulang sa pag-aalaga sa kanila. Kaya kung ikaw man ay mahirap, ito ang public, napakarami sa Quezon City na mapapasukan mong public school na sinisiguro ko naman talagang matututo anak ninyo dahil yan ay mga trained pa, nagsiseminary lang sa Amerika. Sa Largo Elementary School, kahanga-hanga ang naging kaso ng 16 anyos na si Eugene Alexis Tan na mas kilala sa kanyang palayaw na Bokbok. Amen. It was the brightest subject in the sky people. 3 taong gulang noon si Bokbok nang ma-diagnose na siya'y isang autistic. Ngayon, dahil sa kanyang magandang performance sa klase, in-accelerate na siya mula sa SPED class ng mga autistic children doon sa SPED class na binubuo ng mga high achievers at fast learners. What's my name? Yes. Goodbye, classmates. See you on tomorrow. Pero para sa NGO na Autism Society of the Philippines, kulang pa hanggang ngayon ang suporta ng gobyerno sa mga pamilya ng autistic children, lalo na sa usaping health at mental care. Kung kaya't dumarami ang sari-saring suliraning kinakaharap ng mga pamilyang may anak na autistic. At sa aming pagtatanong upang higit na maunawaan ang kondisyong ito, narinig namin ang mga kwento tungkol sa ibang magulang na ikinahihiya ang kanilang mga autistic na anak. Studies na yung isang nanay halos pinatay na niya yung anak niya dahil nga hindi na ma-cope. Yung isa iniwanan na lang sa kung saan, no? Yung iba may nakikita rin kami na nakakulong lang sa silong na parang baboy o aso. A boy in the woods. Ayon pa kay Cecil Sikam, presidente ng Philippine Autistic Society, marami pa ang hindi nakakaintindi ng disorder na ito. Kaya't
maraming mga maling paniniwala ang napapalaganap. Pinagkakamalayan na mental retardation. Yung iba, sasabihin, ay, ADHD lang yan, no? O yung iba, speech lang yan, speech impairment lang yan. Yung iba talagang pagka yung nasa malayong lupalop, pwedeng sinasabing, sinasapian nga yan, o yung merong sinto-sinto. Kababatay na Kasabay ng paglaganap ng maling mga paniniwala, dumarami rin ang nakakainsultong bansag sa mga batang autistic. Tanda na hindi nauunawaan ng karamihan ang kanilang kalagayan. Sa halip na mag-abot ng kanilang kalinga sa nagdurusang magulang, nakapagdaragdag pa ito ng sama ng loob. Ayon sa pag-aaral, nakapangangambang tumataas ang bilang ng mga autistic children ngayon. Isa sa bawat 150 children na 10 taon pababa ang apektado nito sa ngayon. Kaya naman pinapangarap ng Philippine Autism Society na madagdagan ang iaabot na suporta ng pamahalaan para sa mga autistic at iba pang special children. Kapag pinag-uusapan ang pagkalinga sa mga special children, lagi-lagi nating binabanggit ang mga pagsubok na dinaraanan ng kanilang pamilya, ang kanilang pagpupunyagi na mapangibabawan ang kanilang kasawiang palad. Laging nabibigyang diin ang mga problemang pinansyal, ang kanilang pagpipilit na matanggap ang katotohanan, ang maling husga ng lipunan, ang kanilang pakikibagay sa ipinagkaloob na suliranin. Yes, please. Kung kaya, malimit nating hindi nabibigyang pansin ang mga tuwa na nadadala ng special child sa kanyang pamilya. Nang salubungin ako ni Carlo sa graduation ng kanyang kapatid, nagtawagin niya akong Tita Maki at nanghagkan niya ako sa braso. Lubos niya akong pinaligaya. Sapat na sa akin kahit makilala niya lang ako. Isang maling paniniwala ang sinasabi na hindi marunong magpakita ng pagkalinga ang mga batang autistic. Kapag tinanong ang kanilang mga magulang tungkol sa pinagdaraanan nilang kalbaryo, puno ng buntong hininga ang kanilang mga pagbibilang ng misteryo ng pagdurusa. Ngunit kapag kinumusta ang mga natatanging sandali nila kasama ang kanilang minamahal na anak, lagi-laging nagiging madamdamin ang kanilang pagbabalik tanaw. He has taught me, most of all, unconditional love. So, yun na. Parang I'm giving it to him. I don't expect him to return that. There was a time, I don't even know if he knew what Mama meant. He probably used Mama to call me just to get what he wanted. But as far as I'm concerned, that's all I want to do for him. He taught me that. He taught me how to love unconditionally. Kunin natin picture, ha? At kahit naman naghahabol ng hininga si Lola sa kakasubaybay kay Kevin, tila nawawala ang kanyang pagod pag nilalambing na siya ng kanyang apo. Hinahanap ako, niyayapos ako. Love, sabi niya, love. I-embrace, tsaka yung pag pinagagalitan. Big hug, gaya ko sila. Ipinagmamalaki ni Jordan ang mumunting hakbang ni Carlo na kanyang napananagumpayan. Kahit na bihirang magsabi ng mga salita ng pagmamahal ang kanyang anak, sapat na sa aking kumpare ang mga yapos ni Carlo. Mga twice or thrice ko lang siya narinig na nagsabi ng I love you. Pero what he does to show yung emotions niya is naghahag siya, nagkikiss siya. That Carlo give you? His innocence, sobra. His, simple lang siya tumingin sa mundo eh. Hindi complicated. Kaya,
how I wish I can look at the world the way he does. Gusto niya, mommy and daddy andyan. Yung, ganon, the family's there for him. Si mommy o si daddy? Si mommy, si daddy. Bawat pagwakas ng isang nakakapagod na araw sa trabaho, hinahandugan siya ng mga simpleng paglingap ni Carlo. When I come home, I'll just simply touch my face and say, mommy, 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 mommy. It's the word mommy that would really... I know that meant so much to him. He would like to say something, but hindi niya ma-express yun. But the touch is enough. At hindi makakalimutan ni Charmaine noong minsang inihatid nila sa pagtulog si Carlo. Napaiyak siya sa tuwa dahil banaag sa mukha nito ang kasiyahan sa araw na nagdaan kahit na muntik mapaaway ang kanyang ama dahil sa pagdedepensa sa kanya. Sabi niya, sorry kay mommy. Whatever that meant, it meant so much to me. Parang sabi ko, no, there's nothing to be sorry about, son. We're just really happy na anak ka namin. Sa ilang araw na nakasalamuha ko ang ilang mga magulang na mga batang autistic, humanga ako sa kanilang pagpupunyagi sa araw-araw. Waring hindi nasasain ang balon ng pagmamahal para sa kanilang mga anak sa kabila ng kinakaharap na suliranin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Maki Pulido at ito ang Eyewitness. Marami pong salamat sa inyong panonood. Why nani sabi mo?